Ngayon pong umaga ay tutuloy natin ang ating pag-aaral sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 34, at tayo po ay nasa part 2. At ang magiging paksa po natin ngayon ay ang ating tipan na katapatan ng Diyos, our covenant God, na tunay na ang Diyos ay matapat sa kanyang tipan. Ang ating scripture reading ay atin pong pabasahin ang ilang talata dito po sa binasa natin kanina sa Exodus chapter 20, at babasahin ko po ay talatang 1 hanggang talatang 6, na ganito po ang siyang isinasaad. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin." Ang unang kautusan na binigay ng Diyos, "Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko." Ang ikalawa na kautusan, "Huwag kang gagawa para sa iyong sarili na inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapalibughuin na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at kaapat na salinlahi na mga napupot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos." At isunod po natin dito ay yung sinabi ng Panginoon sa isang lalaki na nagtanong sa kanya tungkol sa dakilang utos sa kautusan. At ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo." Sa ibang kasulatan ay sa Lucas ay sinasabi na ibigin siya ng buong lakas. At sinabi ng Panginoon, ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Sa ating pagbasa ay tunay na masasabi natin ng Diyos ay maluwalhati, o masasabi natin ang Diyos ay dakila. Siya ay maringal at siya ay kaibig-ibig na Panginoong Diyos, sapagkat ang Diyos ang siyang gumawa ng tipan sa kanyang bayan. At ito ay ginagawa ng Panginoon in every generation. Halimbawa, katulad sa panahon ni Noah, ang Diyos ay nakipagtipan kay Noah. At dito sa Genesis, ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham. At ipinakita ng Panginoon na siya ay hindi nagbabago. He is immutable sa lahat ng mga bagay na kanyang sinasabi, sapagkat ang katangian ng Diyos, siya ay hindi nagbabago. O kaya nga siya ay kamangha-mangha at dakila. Sinabi ng Panginoon kay Abraham na siya ay nakikipagtipan sa kanya at gayon din sa kanyang binhi. Nilinaw ng Galatia kung paano na sinabi dito kanyang binhi at hindi sinasabi na kanyang mga binhi. Ano ang dahilan? Sapagkat
ang sinabi ng Panginoon kay Abraham ay si Abraham at ang kanyang binhi na ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang itinalaga ng Diyos upang kanyang tubusin ang kanyang bayan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Sapagkat ang kanyang kamatayan at ang kanyang banal na dugo lamang ang maaaring makalinis sa ating mga kasalanan. O kaya nga, sa pakikipagtipan ng Diyos, ang bagay na yun ay hindi nababago at kailanman ay hindi maaaring magbago. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang umako ng ating mga kasalanan. Kaya, lagi nating nakikita na sa walang hanggan, ang bawat pinili ng Diyos ibinigay sa Panginoong Jesucristo. At yun ay nakatala sa aklat ng buhay. At pinapahayag doon na mismo ang Panginoong Jesucristo ang ulo ng Iglesia at siya ang nagbigay ng kanyang sarili para sa Iglesia. At yun ang sinabi din ng Panginoon Diyos kay Abraham. Sapagkat sinabi sa Genesis, Kapitulo 15, talatang 13, na sinabi ng Panginoon kay Abraham, tunay na dapat mong malaman na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at sila'y magiging mga alipin doon at sila'y pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit ang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalis sila na may malaking ari-arian. Ibig sabihin dito ay tinutukoy ng Panginoon bago pa mapunta ang bayan niya sa Ehipto ay sinabi na kay Abraham at ilang daang taon. Ang sabi sa banal na kasulatan sa Kapitulo 12 ng Exodo, Kapitulo 12, talatang 41, sa katapusan ng 430 taon ng araw din yun, ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Sa mula kay Abraham, nakita natin ang naging kasaysayan ng bansang Israel. Bago niya ibigay ang 10 utos na ito. At kinakailangan maunawaan natin ano ang dahilan bakit ibinigay niya ang 10 utos na ito sa kanyang bayan. Balikan natin ang sinabi ng Panginoon kay Abraham. Ipinaliwanag na ng Panginoon na kanyang binhi ay mapupunta sa ilalim ng isang bansa na doon sila'y magiging alipin. So mula kay Abraham, pinanganak si Isaac, pinanganak si Jacob, at mula kay Jacob, pinanganak niya ang 12 angkan, at si Jose, ngayon, sa panahon ni Jacob, siya ang naging gobernador ng Egypt dahil lang sa dumating ang malala na taggutom sa buong sanlibutan. At ang Egypt ang naging sentro ng kalakalan na doon ay sumagana. At pagkatapos ng 7 taon ng kasaganaan, dumating ang kahirapan. Na doon ay talagang walang ulan, walang pag-aani, wala silang masok ng anumang pagkain maliban doon sa Ehipto. O kaya nga dumating sa pagkakataon na si Jose naman ay naging gobernador. Naging mahirap ay kay Jose ang maging gobernador sapagkat nung siya ay nasa poder ng kanyang ama na si Jacob,
siya ay pinaimbitan ng kanyang kapatid na iplano na patayin siya. Ngunit sa pamagitan ni Ruben ay naligtas si Jose at naipagbili siya sa Ismaelita. At dumating yung pagkakataon na paraon ay nakapanaginip na doon ay pinahayag ni Jose. At simula noon, sumagana ang ani sa Ehipto. Ngunit dumating ang kahirapan. O kaya nga napagpasyahan ni Jose na kukupin niya ang kanyang sambahayan, ang kanyang ama at ang mga kapatid niya, at nanatili sila doon sa Ehipto for 400 years. Pero ang sabi yun ang sinabi ng Panginoon, pero hindi naman symbolic ang ibig sabihin ng 400 years sapagkat dumating ang 430 years, doon ay iniligtas ng Panginoon ang bayan ng Israel mula sa pagiging alipin. At para matugunan ang pagliligtas, tinawag ng Panginoon si Moises. Si Moises ang siyang mangunguna upang ilabas niya ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin. At dito nga, tinugunan ng Panginoon na ipagkaloob ang 10 utos na ito na binasa natin. At ating pag-aaralan ang mga bagay na ito ayon sa naka-schedule sa Heidelberg Catechism. O kaya nga tayo ay nasa Lord's Day 34 dito sa ating pag-aaral ng Part 2. 3 bagay ang ating isasaalang-alang, mga minamahal, upang makita natin ang kagandahan ng kalooban ng Diyos at ang kanyang kabutihan. Una ay ang Diyos ay dakila. Siya'y maringal. Siya'y kasabik-sabik. At siya'y malwalhati. Pag-aralan natin ang mga bagay na yun. Ikalawa, ang Diyos ay mapagbiyaya. Nang ibig sabihin ay napakabait ng Diyos. Siya ay mapagmahal. Siya ay magiliwin sa kanyang bayan. Siya ay masintahin sa kanyang bayan. At higit sa lahat, siya ay mapagbigay ng kalooban. Napakabuti ng kanyang kalooban. At ang pangatlo ay ang tipan ng Diyos. The covenant God ay nagbigay ng 10 utos sa kanyang bayan. Una, ang Diyos ay maluwalhati. He is a glorious God. Dakila, maringal, masintahin sa kanyang bayan. Una, kinakailangan malaman natin bakit maluwalhati ang Panginoon. Sapagkat yung salitang omniscience, ibig sabihin ay siya'y walang hanggan na may kaalaman at merong karunungan. Ang ibig sabihin ay lahat ng mga bagay na kanyang ginawa, nilikha niya ang langit. Sa ngayon, konti lang ang alam natin sa langit. Pero lahat ng kalwalhatian ng Diyos ay napapahayag sa langit. At kayo din sa lupa, na napapahayag ang kanyang kalwalhatian sapagkat nakikita natin ang takbo ng sanlibutan. Na ang sanlibutan lamang ang mayroong buhay. Bakit natin masasabi na mayroong buhay? Sapagkat napakadami ng mga nilalang. Halimbawa ay isda. Ang isda pinag-aawayan ng mga barko ng iba't ibang bansa. Mangingisda, hindi na bangka, barko na ang ginagamit. At nabasa ko ng isang article ay
Sa Europe, ang ginagamit ay robot na ang ginagamit para manghuli ng mga isda at pinag-aawayan. So ang mga isda ay pagpapatunay na ang Diyos ay sagana. Siya ay mayaman at nakikita natin ang kanyang kapangyarihan. Dito, tinutukoy din yung kanyang kaalaman. Biro nyo, ang mga halaman ay lumulusog. Pag nagtanim ka, lumulusog. Pero may hangganan. Mamamatay. Pero hindi napuputol ang kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang kaalaman, sapagkat tumutubo yung mga buto. Pero ang mga halaman ay may mga buto. Pag namatay, yung buto na naiwan, ito ang siyang ginagamit ng Diyos upang muling tumubo ang mga halaman. Lahat ng mga bagay, kaya sa lupa lamang mayroong buhay. Ito ay pagpapahayag na ang Diyos ay buhay, makapangyarihan. Sapagkat yung mga scientist at yung mga gumagawa sa mga kalawakan, ano ang nakikita nila sa mga telescope, sa mga satellite? Ang Mars, wala silang makita na anumang bagay na halaman. Ang buwan, wala tayong makita na anumang bagay na halaman. Ang iba pang mga planeta, Saturn at Jupiter, at yung mga iba pa na pinuntahan ng mga satellite ay wala silang nakikita na anuman na halaman, kundi bukod tangi lamang ang lupa, the earth, ang daigdig na ito na ating tinatahanan, sapagkat ito ang pinaganda ng Diyos dahilan sa kanyang karunungan, dahilan sa kanyang kaalaman. Kaya ang Diyos ay dakila. Tayo ay nagpapasalamat sapagkat in every season, may kanya-kanyang bunga. Alam niyo, kung minsan may mga kapatiran na nagdadala ng mangga, kung minsan ay labo, kung minsan ay iba-ibang mga prutas. At salamat sa Diyos, hindi tayo nakakatikim ng sabay-sabay, kundi bawat kapanahunan, isang bunga. Bawat kapanahunan, isang bunga. Kaya pag dumating ang October at November at December, lansones naman ang ating natitikman. Itong panahon to ay mangga, pero palipas na rin ang mangga. So, binibigyan lang tayo ng ibang bunga na ito'y ayon sa kabutihan ng Panginoon. Sapagkat napakabuti ng Panginoon upang matikman natin ang lahat ng mga bagay at yan ay ayon sa kanyang kaalaman at karunungan. Ang isa pang bagay na bakit ang Diyos ay dakila sapagkat siya ay makapangyarihan. Na ang lahat ng mga bagay ay pinangasiwaan niya, sabi sa Hebreo, kung ating titingnan ang Hebreo Kapitulo 1, talatang 3, ang sabi po dito, siya, ang Panginoong Jesucristo, ang kaningningan ng kalwalatian ng Diyos. Katulad ng ating binasa kanina na talata sa Colossus. Siya ang kaningningan ng kalwalatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas, ang Panginoong Jesucristo. At ang sabi dito, ang Panginoong Jesucristo ang umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang nangyayari.
Sapagkat nang likhain ang langit at ang lupa, ay makita natin ito'y nilikha sa wala. Isa na yung wala. Walang laman ang kalawakan. Sapagkat ang Diyos ang may gawa ng kalawakan. Siya ang lahat ng may gawa. Ngunit tinawag niya. Nilikha niya ang langit at ang lupa. At pinaghiwalay niya ang langit at ang lupa. At gayon din ang mga sumusunod sa Genesis chapter 1. At ang sabi dito, ang lahat ng mga bagay ay nangyari at inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya ang mga planeta ay hindi nagkakaumpog-umpog sapagkat makapangyarihan ang Diyos. Ang araw, buti hindi bumabaksak sa ating lupa. Ang buwan ay nananatili sa kanyang pag-inom. Nananatili doon. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang umaalalay. Maging sa ating buhay, ang Diyos ang siyang makapangyarihan na gumagabay sa bawat isa sa ating. Siya ang naglalayo sa atin sa kapahamakan at kung sakaling may mangyari sa atin, may layunin ng Diyos upang ipahayag niya na siya ay makapangyarihan. Ay kuminsan nga, tayo nalulungkot dahil sa pag namatay yung ating mahal sa buhay, akala natin ay ito'y judgment. Hindi. Ang gusto ng Panginoon ay sila'y umuwi ng maaga kaysa atin. Dinadala yung mga mananampalataya, yung mga mahal natin sa buhay doon sa langit. Inuuna muna sila. And then susunod, tayo na. No? At may iwan yung ating anak. Pero yun ay kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nilalang sa atin at tayo ay kanyang pag-aari. Siguro sasabihin mo sa iyong sarili, ako ay pag-aari ng Diyos at siya ay may karapatan sa lahat ng mga bagay. Siya ang magpapala sa atin, siya ang gagabay sa atin, siya ang aakay sa atin. Kung minsan, sa mga bagay ay patumpik-tumpik pa tayo. Kung minsan, naalala ko si Lot. Si Lot, na nahiwalay kay Abraham, hindi nangangahulugan na siya ay nahiwalay sa Diyos. At kahit na siya ay lumayo kay Abraham, sabi sa banal na kasulatan, noong dumating ang mga anghel, nakita natin na si Lot naroon na sa loob ng Sodoma at Gomora. Eh sabi ng Panginoon, gugunawi. Alam niyo ang ginawa ni Lot? Hindi niya malaman ang kanya gagawin. Eh nagalit na ang anghel. Hinawakan siya at kinaladkad siya palayo sa Sodoma at Gomora kasi panahon na upang gunawin. Pero yung kaladkarin siya sa kapangyarihan ng Diyos, dahil sa ating pananalig sa Panginoong Kristo, walang mapapahamak. Gagabayan tayo. Hahanapin tayo ng Diyos kahit ano ang ating kalagayan. Dito sa lupa, ang karangalan ay hindi sa pamagitan ng kayamanan, hindi sa pamagitan ng pagdadamit ng maganda, hindi sa pamagitan ng ganda ng sasakyan niya, ganda ng bahay niya, hindi kayamanan, hindi ginto. Marami ang mayayaman, pero hindi yun. Ang napakahalaga ay yung tayo'y pag-aari ng Diyos. At yun ay kapangyarihan niya.
Hindi niya tayo pababayaan at walang mabubuli sa kapahamakan sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ay sumasa atin, omnipresent. Ang Diyos ay Espiritu, hindi siya nakikita. Ngunit siya ay sumasa atin. Ang kanyang presensya ay nasa lahat ng tao. Katunayan, nadidinig niya ang nilalaman ng ating puso. Yung magsalita ka, dinig ng Panginoon. Yung nasa iyong kaisipan, alam ng Panginoon. Yung mga haka natin, kung mabuti o masama, alam ng Panginoon. Kahit ikaw ay nasa yungin, kahit ikaw ay nasa loob ng bahay at magtulong ka, alam ng Panginoon. Wala tayong maitatago sa Panginoon sapagkat siya ay dakila, makapangyarihan, at siya ay nasa lahat ng tao. Kaya nga sa mga awit, tinutukoy doon, saan magtatago ang isang kaluluwa? Kung mapunta sa isang impyerno, ang presensya ng Panginoon ay naroon sapagkat ipinapahayag ng Diyos ang kanyang buot. Ang buot ng Diyos ay nasa impyerno. Pinapahayag niya ang kanyang buot at ang kanyang kabanalan. Pinapahayag niya ang kanyang pagiging maluwalhati sapagkat pinarurusahan niya ang mga makasalanan. Kaya tinutukoy niya ang mga bagay na yun, mga minamahal. Kaya hindi nalilimutan ng Panginoon ang covenant dahil sa siya ay dakila. Kaya God is so glorious in His covenant. Hindi siya nagbabago. Siya ay katulad kahapon, ngayon, at magpakailanman. Pangalawa, God is so gracious. Siya ay napakabait. Siya ay mapagmahal. Siya ay mabiliwin sa atin. Giliw na giliw siya sa atin. Siya ay mapagbigay loob. Ang Panginoon is so gracious. Kaya kung babasahin natin ang Psalms 136, ay nakikita natin yung pag-ibig ng Panginoon. Halimbawa, kung bubuksan natin, ay tinutukoy dito yung kanyang pag-ibig. Sabi niya sa Psalms 136, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakilanman. Ibig sabihin ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay magpakilanman, hindi nagbabago. Kaya sabi dito, o magpasalamat kayo, verse 2, sa Diyos na mga Diyos, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakilanman. At sa talatang 3, kaya hindi na sinasabi ang Panginoon na mga Panginoon ay inyong pasalamatan sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakilanman. Siya'y tanging gumagawa ng mga dakilang kababalaghan sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakilanman. Sa verse 5, siya ang sa pamagitan ng unawa ay ginawa ang kalangitan sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakilanman. At kung inyong babasahin, tinutukoy dito ang tapat na pag-ibig ng Panginoon.
O kaya nga, God is so gracious, mapagmahal. At dahilan sa ang Diyos ay mapagmahal, matapat siya sa kanyang bayan. Sapagkat ipinahayag niya ito. Ang kanyang katapatan ay from eternity. Sapagkat mula sa walang hanggan, yung kanyang mga pinili, hindi niya pinababayaan at binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Kaya ang sabi dito sa Efeso, Kapitulo 2, talatang 4, ay ganito ang siyang isinasaad. Ang sabi niya, ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamagitan ng biyaya, tayo'y nangaligtas. Ito ang dakilang awa ng Diyos sa atin, nahabag siya. At tayo kanyang inibig. Ang pag-ibig niya, tulad ng sinabi sa Psalms 136, ay walang hanggan at magpakailanman, hindi nagbabago. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kagustuhan. Siya ang may gusto na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Siya ang may gusto na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Siya ang may gusto na tayo ay maging kanyang mga anak magpakailanman sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At upang ang kanyang bayan ay hindi mahulog sa lusak ng kasalanan, ibinigay niya ang 10 utos na tulad sa ating binasa. Sapagkat dito sa 10 utos ay ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kabanalan at pag-ibig sa kanyang bayan. Biro nyo, nang ibigay ang 10 utos na ito sa chapter 20 ng Exodus, ang bansang Israel ay nasa ilang. Natubos na niya mula sa Egypt. Dito ay sila'y nasa bundok ng Sinai. Doon ibinigay ng Panginoon ang 10 utos. O kaya nga pagpapahayag ito ng kanyang pag-ibig, sapagkat ayaw niya na muling mapailalim at maging alipin ng kasalanan ang kanyang bayan. Kaya sabi ng Panginoon, ito ang nasa verse 2 ng chapter 20. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Ngayon, kung ito'y iaangkop natin sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ay ang Panginoong Jesucristo ang siyang naglabas sa atin mula sa kadiliman. Hinugot tayo mula sa kadiliman at inilipat tayo sa kanyang kaharian. At yun ay kapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat ipinatawad sa atin ang ating mga kasalanan. At kaya natin ninanamnam ang 10 utos ay para makita natin ito ang mga bagay na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa ating Panginoon. 3 bagay ang makikita natin sa 10 kautusan. Una, ang Diyos na makapangyarihan. Ito yung sinabi sa verse 2, verse 3, verse 4, verse 5, at verse 6. Makita natin ang Panginoon na siya'y mapagmahal, dakila. Makita natin na siya ay mabait, magiliwing sa atin,
at mapagbigay ng mabuting kalooban sa atin. Ang pangalawa ay makita natin ang ating sarili. Dito ay tinutukoy yung sinabi ng Panginoon. Halimbawa, kung bubuksan nga natin sa Mateo, Kapitulo 22, talatang 37, ang unang bagay na tinukoy dito ay ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Yun ang una. Pangalawa ay yung ating sarili. Sabi dito, at ang pangalawa ay katulad nyo, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Makita natin ang ating sarili na tayo ay binigyan ng halaga ng Panginoon, naawa siya, at inibig niya tayo. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan, hindi nagbabago. And then ang pangatlo ay yung ating kapwa. Kaya dito tinutukoy na yung ika-anim na kautusan. Ang sabi dito, huwag kang papatay, huwag kang mangangalanyaw, huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging sinungaling, nasaksi, huwag mong iinutin ang mga bagay ng iyong kapwa. Yan ay para sa ating kapwa. So, tatlo. Una, makita natin ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng Diyos. Pangalawa, makita natin ang ating sarili na tinubos at tinatawad sa ating mga kasalanan. At ang pangatlo, makita natin ang ating kapwa na ibigin katulad ng ating sarili. Kaya nga ang kautusan ay ibinigay kay Moises upang ilahad niya sa bansang Israel at maging sa atin na mga bagay na kanyang kautusan ay huwag paparisan. Ibig sabihin, huwag mahulog sa mga kasalanan. Kasi tinutukoy dito sa banal na kasulatan ay tungkol sa kautusan na una. Sabi dito, tingnan nyo, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ibig sabihin ako lang ang Diyos at makapangyarihan. Yung mga Diyos-Diyosan, ang sabi sa mga awit, Kapitulo 115, chapter 115, binabanggit doon na ang mga Diyos-Diyosan ay mula at gawa sa mga ginto, hilak, kahoy, ngayon plastic, bato, at kung ano-ano. At yun ay karumal-dumal at kasalanan sa harapan ng Panginoon sapagkat merong Diyos na dakilang mapagmahal. At ang sabi niya sa 115 ng Psalms, meron silang mga mata, ngunit hindi nakakakita. Meron silang mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. At binanggit doon isa-isa na sila'y mga tuod, walang pakinabang, sila'y walang buhay. At yun ang siyang isinasaad dito, huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos. Sapagkat ang lalabag dito ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yung lahat ng mga sumasamba sa mga santo, sa mga rebulto, sa kayamanan, sa mga ginto, ang lahat ng yun na sumasamba doon ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. So ipinakikita dito ng Panginoon Diyos na siya lamang ang dakila at makapangyarihan. Siya ay buhay at walang kamatayan at hindi siya mamamatay kailanman.
Siya ang nagpapatawad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang bilin niya sa bansang Israel at sa bawat mananampalataya, huwag kayong gagawa ng ibang mga Diyos. Kaya sabi dito sa verse 3 ay verse 4, sabi dito, huwag kayong gagawa para sa inyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag gagawa. Huwag din silang luluran o paglingkuran man sila sapagkat ito ang damdamin ng Panginoon. Ang Panginoon Diyos ay mapanibughuin na aking parurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi na mga napupuan sa akin. Ngunit ito ang pagmamahal ng Panginoon. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Ito mga minamahal ang pagsasaad na huwag gagayahin ang mga pagano. Huwag gagayahin ang mga tao na sumasamba sa Diyos. Bakit? Sapagkat tayo ang pinakasinisinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para sa atin upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang layunin ng Panginoon, bakit ibinigay ang mga bagay na ito ay upang maging matapat tayo sa Kanya. Tinupos tayo, pinatawad sa atin ang ating mga kasalanan. Kinakailangan na tayo ay maging matapat sa ating Panginoong Jesucristo. Na hindi nagmamaliw yung ating pananalig at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito nga ang sinasabi na tayo'y nakaugat kay Kristo. Tayo ay nakatayo kay Kristo. At yung ating pananampalataya ay pinagtitibay. Yan ang dahilan kung bakit ipinagkaloob sa atin ang Banal na Espiritu upang patatagin yung ating pananalig at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu ay sumasa atin upang turuan tayo ng mga katotohanan at akayin tayo sa mga katotohanan upang sa atin ay walwalhati ang Panginoon. Ginawa niya ito para sa atin sapagkat tayo ay kanyang pag-aari. Tayo ay kanya. We belong to the Lord Jesus Christ, mga minamahal. Ito ang layunin kung bakit ibinigay ang 10 utos upang hindi tayo masadlak sa kapahamakan, upang makita natin na Diyos ay maluwalhati. Makita natin na siya ay dakila. Makita natin na siya ay mapagmahal, mapagbigay loob, at tunay na magdiliwin. So, binabasa ko yung John chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig. Yung iba, hindi ginamit ang pag-ibig. Ang ginamit ay sapagkat gayon na lamang ang pagsinta. Alam niya, iba yung salitang pagsinte. Talagang buong-buo
kita mo yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa ating pagsinta. Ibig sabihin, araw-araw kinagigiliwan tayo ng Panginoon. O mga minamahal, naway makita natin ang mga bagay na ito upang ang ating kaalaman ay madagdagan. Dahilan sa ang Panginoon ay nagnanais na tayo lumago sa biyaya at sa kaalaman natin sa ating Diyos at ating Ama at gayon din sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. Maraming salamat po o aming Diyos at aming Ama na patuloy mong pagpalain ang mga bagay nito sa aming puso sa matamis na pag-aalam ni Jesus. Amen.